Ibig dyan po kayo umihigang mag-anak? Opo. Anong sapin po nyo? Di malamig ang semento. Ganyan po. May plywood po sa ilalim. May plywood. Opo. Be! Ate! Ate! Be! Basta pang buhok mo. Halika dito, ate. Nakakaintindi naman po sila pag tinatawag ninyo. Kaso nga lang. Hello, bebe. Kumusta ikaw? Ha? Ate, tawag ka. Kumusta ka? Ayun po sa Ayun, nangihimatay din. May epilepsy din siya. Pares po yung dalawang. Ilan taon na po siya? Magsasampu na po ito sa July. Magsasampu tapos yung isa. Ito ay magtisito na itong June. Ibig sabihin tatay may epilepsy din si Tutoy saka si Nene. Tapos kayo may epilepsy rin kayo. Namana po nila sa akin. Ate, umiinom ka pa rin ng gamot. Opo. Buti, saan galing gamot na inin mo? Sa barangay? Minsan po nangihingi po sa magsaysay. Pag wala po talagang pambili, nangihingi po sa magsaysay. Ibig sabihin, pag hindi rin siya nakakainom ng gamot, inaatake rin siya. Parang bigat niyang kuya, no? Ay, sabi ko sa inyo. Asawa mo, may epilepsy. Dalawa mong anak, may epilepsy rin. Kumbaga, hindi naman sumasakit ang ulo mo. Ay, kumandasi ko na nararam. Ilan taong ka na, kuya? Sinay na ako. Magsi-60 na, malapit na. Kunting push na lang, meron nang matatanggap. Binabahagi ang pagtulong sa kapwa sa sarili niyang paraan. Jay Morelo laging nandyan. Yeah, magandang gabi po mga kalingap. Andito po tayo sa Barangay Hundagwa, Lopez, Quezon. At tayo po ay merong kukumustahin na isang pamilya. Yeah, magandang gabi po kina Kuya Bal at Enat Kalingap Rob at sa buong team ng Kalingap. At sa mga kasama natin dito sa Gumaka Landing Pad, magandang gabi sa bawat isa. At sa lahat ng nasa landing pad o bawat landing pad ay magandang gabi. Yang kina Ambassador Kalingap Jose, DVT Kalingap Tatay Papsi po ng Bunsol Sorsogon, Ambassador Mick Agnes Vlog ng Davao, at kay Ambassador Joey the Great ng Samar. Sa hapon pong ito, yan tayo po ay may kukumustahin na mag-anak. Kuya, magandang hapon kuya. Magandang hapon din. Kumusta na kuya? Hello po. Kuya, anong pangalan mo nga po? Danilo Solis. Yan, si Kuya Danilo Solis at ang iyong may bahay ay si ate? Samantha Custodio po. Si ate Samantha. Bali, ilan po ang anak nga po ninyo? 4 po yan. 4. Ilang babae? 3 babae po, 1 lalaki. 3 babae. Yung isa pong lalaki doon, may epilepsy po, PWD po, tapos ito. Kaparehas ko pong may epilepsy, nagmanap sa akin na epilepsy. Yan si Kuya Danilo. Misis mo pala may epilepsy rin, ano? Oo. Sinusumpong pa naman siya. Wala Hindi naman na po sa ngayon. Dati po, pero po ngayon hindi na po. Dati sinusumpong ka ng epilepsy. Opo. Ngayon po, hindi naman na po. Bali itong anak ninyo, yan, ito si ate. Pangilan yan? Pangalawa po ito. Pangalawa. Panganay. Ito po yung pangatlo ko. Ito yung pangatlo. Ito po yung pang-apat. Sino ang may mga epilepsy nasa anak niyo? Ito po dalawa, yung panganay at sumunod. Anong pangalan po ni Bibi? Si Dayan po. Dayan, hello, kumusta? Kuya Danilo, kumusta naman po ang mga anak niyo na meron pong epilepsy? Ay, mayroon po ang may sakit na epilepsy. Ang hihimatay. Kuminsan po, 6 na bisis. Kuminsan 3 bisis lang himatay sa isang gabi. Sa gabi, pag-araw? 1 bisis lang. Pag yung Isang beses? Oo, dito, lumagabog na ito. Naku po. Tapos sa gabi ay? Kaka-6 na bisis. Ito kada kalating oras, 1 oras, minuto. Ano po pag inaatake siya ng epilepsy, ano yung reaction ng kanyang katawan? Naninigas, tapos bumubula yung bibig. Ang ganun ho? Oo, bago tumatarak yung mata. Tumatarak ang mata? Oo. Ito po, siya po yun. Ito siya. Ito. Tsaka isa kong anak. 6 na beses inaatake sa isang gabi. Opo.
Totoo po yun ito. Tapos natirik ang kanyang mata. Natirik. Bago nagbubula yung laway niya. Sige ang laway. Ano lang ginagawa ninyo pag ganun? Umanok ko ng Vicks. Pasakan po namin ng damit sa bunganga para po hindi niya makagat yung dila niya. Vicks at katingko. Ganun no? Ibig sabihin po pala kung inaatake siya, nakaagat niya yung dila niya. Opo, kasi po pag hindi napasakan ng malambot na bagay sa dila, nakagat po niya, may posibleng Ano yung dila niya? maputol yung Bungi. dila niya. Bungi niya. Bakit to? Oo. Bakit bumili si Bibi? Pag nangihimatay siya, nagtatama yung ngipin niya. Nagtatama. Kaya yun ang ginaano ko. Ilang taon na po siya? Magpipito na po yan ni Tunjong. Paano niyo po na kailan po nag-umpisa yung sakit ni Samantha? Ay, kay Samantha ay... Sa pool, sa asawa niyo. Mula po baby, meron na po ako niyan hanggang sa handa na po ako. Ay, ito si anak niyo. Ito, 9 na buwan. 9 months? Oo, bago namin nalaman meron siya. 9 months? Nung ganito pa siya kalaki, at saka ganito pa kalaki, maliit pa. Inatake na. 8 months, bago siya nalaman namin ngayon dahil inatake siya. Tapos dinala nga namin sa ospital, dyan sa Magsaysay. Eh, ginamot naman na hindi raw nila kaya nga, pinadala kami sa Lucena. Dahil wala po aparato. Nagkukulbulsin siya eh. Ibig sabihin po, gabi-gabi inaatake po yung inyong anak? Opo. Ay, ito, hindi naman gabi-gabi. Bawa, mga kinsinas. Ganun. Yan. Sa isang linggo, ilang beses? Ay, sa kinsinas. Kinsin. Pag may nararamdaman po siya na, pag may ubo, may sipon, doon po siya Pag inatake naman siya, 6 na bisis. Ganun, Minuto o oras. Talagang magdamag halos. Anong nararamdaman nyo? Bilang isang ama, nakikita nyo na... Naawa pa ko na kung nga po gusto ko namin lang po mapacheck up, mapatingnan sa talagang kung makakapagsalita pa siya o paano siya nagiging himatay. Hindi po siya nakakapagsalita. Hindi po nakakakain. Parehas po nung anak ko. Hindi siya nakakakain. Hindi nakakakain. Salita. Kailan nyo po siya napacheck up? Hindi pa po namin siya nagpapacheck up. Hindi pa nyo napapacheck up? Nung nung atakin siya nung una. Kailan ho yun? Tagal na po. 9 na buwan pa siya. 9 na buwan? Oo. Yun na nga yung nadala kami sa hospital sa Lucena. Ibig sabihin pala, Tatay Danilo, itong anak ninyo, nang atakihin po siya ay 9 months. Tapos, noon pa lang ninyo siya napacheck up. Nasundan pa po ba yun na mapacheck up siya nung 9 months siya? Hindi na. Hanggang ngayon? Dahil nangimatay siya naman, pambira. Bihira? Oo, pambira. Mga Kinsinas. O kaya inaabot ng buwan. Kaya para sabi, baka kako sa amin, hindi naman manit, baka gumaling. Sa inyo ba? Pag pinainom kasi namin ng gamot, ay baka kakong lalong baka umano siya. Ay nung mangimatay siyang 6 na bisis, yung anak ko, yung may gamot siya ay anak kong panganay, ay sinubukan namin. Sinubukan niyo, pinainom sa kanya? Ay di, Lalo na, kailangan po kasi merong talaga ng doktor. Oo, ganyan niya. Kaya tinigil ko. 1 linggo kong pinainom nung gayon, panay ang araw-araw halos painumin namin ng gayon. Ibig sabihin pala, tatay, hindi pa pala muli nasusundan mapacheck up ang inyong anak, Hindi pa. Kaya nga, gusto namin mapacheck up uli ito. Kung ano nararamdaman. Sa barangay naman po, Hindi ko re-restahan ka lang. At saka hindi po, sa barangay, iba po yung nila. Tatabi ka Dapat rin po sa sa specialista po. Medyo matagal-tagal pala kuya, na di napacheck up ang... sa mga anak ninyo, napacheck up na po. Sinong napapacheck up? Yun lang po. Yung panganay, na may epilepsy din. May epilepsy. Pero ngayon po, kumusta naman yung anak niyong panganay? Ay, okay na. Hindi na inatake. Inatake minsan lang. Minsan lang. Hindi po nakakatumar ng gamot. Minsan lang atake. Sa isang buwan, ilang beses? Ay, matagal. Bago yung kasi pag siya'y nabarog, yung tumumba siya, patama yung ulo. Ayun ang Doon inaabot. kailangan bantayan pa lang mga anak ninyo, Kaya yung
aming dingding doon sa kabila. Pag bagsak niya, sumampa siya sa ganito. Eh, tumumba siya, yun, hinapit na himatay. Ano tatay, ano po ang kabuhayan ninyo nga pala? Matanong ko lang. Lang magdaragat, Magdaragat. naghuli ng isda, mamalakay sa dagat. Solo ho kayo, namamalakaya. Sulo. Magkano naman pong kinikita niyo? Yung purmi po, kuminsan po nakaka-1 kilo, kuminsan nakaka-2 kilo. Magkano po yun? Magkano 1 kilo nabibenta? 300. Yun ho. Oo. Tapos Kasi naman pambihira. pambihira rin. Oo, kuminsan na 3 pusit. Kuminsan kalahating kilong pusit. Di pag nabenta ng 300 yun, bibili kayo ng bigas. Ayun, Pang ulam. kulang. Bukod po doon sa pangingisda, ano pa ang inyong kabuhayan? Wala na po. Wala na akong ano. Buwan ko ako'y mag-asawa nga. Natigil na dati. Gwardiya ako sa Maynila. Gwardiya. Oo, sa jam. Sa jam, sa ano doon? Sa Cubao? Oo. Sa Cubao. Sa Bindia. Sa Bindia. Oh. Dati tagal ko. 10 taon ako dyan. Gwardiya pala kayo doon. Ano ho? Sa Trikran dati. Ito pong tinutuluyan ninyong bahay, kanino ito? Sa tiya ko. Pinatira kayo rito? Yung kapatid ng nanay ko, akala ko nga, kukunin na ito at ngayon umuwi ng pista. Umuwi. Akala niyo kukuhain na. Pinapaalis na kami rito. Paano kung pinalis na kayo, saan kayo titira? Ay, di doon kami magtitirik sa kabilang bahay, doon kahit tubo. Doon sa ano? Ayun na isa nanay ko kasi luting. Parang dagat na po yun. Dagat na nga. Ay, ano. Mas parang mas delikado sa anak ko yun pag malapit sa dagat. Ay, tatambakan ko na lang. Babakuran. Yung lang discarte, may bakol. Yun po pala, ano. Wala kayong kuryente dyan, kuya? Wala po. Uy, ayun, sisindihan mo yung gas. Hindi, wag na. Ay, dati nakakabit kami sa nanay ko. Eh, tinutulong ko dahil hindi kami nakakabayad. Yun pala. Nalaki ang ano eh. Nagkagalit pa ito. Di. Ayan. Makabitan na iba dahil nga kulang kami sa pamimira. Paano kung oras na ng... Anong ginagawa niyo, kuya, kapag walang-wala na talaga? Eh, di wala nang hihingi na. Nangungutang. Nangungutang. Nangungutang na lang. Ayan. Kumisan nga, gabi-araw. Nga ano na ninyo? Pag walang huli sa gabi. Gabi naman. Ibig sabihin, tatay, hindi laging may huli. Ano? Kumisan, pang-ulam-kulang pa. Pang-ulam lang, walang pambigas. Wala. Kaya baga kami po. Ay kung kami magandang di magandang buhay. Ang problema pa rito sa mga ito, saka yung gamot. Yan o, pag walang gamot. Sino po? Asawa ko. Bakit? Anong nangyayari sa asawa naman yun pag walang gamot? Parang yan doon sa CR doon. Kailan no? Nung walang naubusan kasi ng gamot. Ate, umiinom ka pa rin ng gamot? Opo. Buti, saan galing gamot na inin mo? Sa barangay? Isa po, nangihingi po sa magsaysay. Oo. Pag wala po talagang pambili, nangihingi po sa magsaysay. Ibig sabihin, pag hindi rin siya nakakainom ng gamot, inaatake rin siya. Naatake siya. Parang bigat niyang, kuya, no? Ay, sabi ko sa inyo. Asawa mo, may epilepsy. Oo. 2 mong anak, may epilepsy rin. Kasi yun. Ay, hirap ng ganong sitwasyon, ano? Kumisa, napapaano na ako pag iisipin ko sa nakukuha ng Ng mga... Pag yung kumisang, pag yung anak ko naubusan ng gamot, yung panganay ko, pupunta akong barangay, pupunta akong kani-kanino. Kumbaga, hindi naman sumasakit ang ulo mo. Ay, putari, kumanayo ko na nararamdaman. Ilan taong ka na, kuya? 59 na ako. Ay, magsi-60 na, malapit na. Kunting push na lang, meron nang matatanggap. Dami na ako nararamdaman, hindi ko na rin maano sa dagat. Nahirapan na rin. Tapos yung iniisip pa ninyo, asawa at anak ninyo. Isipin ko, pagplawat ko, buti ko may mahuli. Kung wala pa, isipin mo pa, paano pag-uwi? Ayun, ano ang kahilingan mo sa Lord? Ay, Para sa iyong mga anak. ay gusto ko yung mapaano nga ito, gumaling. May awa ang Diyos na maghimalaan niyo kasi mapagaling man lang.
lunasan ng ano, Mm. yung anong lunas. Kumbaga, di pa pala napapacheck up yung anak ninyo. Hindi pa ito. Oh, mestis. Oh. Kagabi yun, hinimatay ito kagabi. Kagabi, hinimatay kagabi. Ilang beses? Dalawa lang. 2 beses. Nako. Dalawang bisis. Paano kung siya, saka ang asawa mo, ay nagsabay atakihin? Ay, hindi pa naman Ay, nagsasabay. buti na lang, ano ho. Hindi pa naman nagsasabay. At hindi naman po nag-ano sa sarili, nagpapabayado sila. Oh, ate, huwag mong pabayaan sarili mo kasi may mga anak ka, oh. Si kuya. Iisip ko pag naubusan ng gamot at may kargang bata, Yun. baka kako pag bumagsak. Kaya natitili ako pag ano. Kaya ate, pag nararamdaman mo na, ate kahihin ka. Oo, nararamdaman. Di pag nararamdaman mo, di binababa mo na, mga bata. Umupo ka na lang. Para di bumagsak ka, no? Ito. Tinagas ko nga ito. Sa totoo lang po. Nagas ka eh. Ano po ito? Tataka rin niya ako bakit hindi hinimatay. Ay, pinagaling na yan ni Lord, pinagaling na. Sana naman. Mhm. Isang linggo na tayang hindi na inom. Ay, mabuti naman, ano. Nahagas na. Nagas na rin kayo. Kung lang tinagas ko baka bigla na lang himatay. Oo. Buti kayo kuya, hindi kayo hinihimatay. Ay, hindi. ang problema kapag si kuya nang hinimatay, Yan. yun ang medyo ano na. At sige, Kuya Danilo, pray lang natin ano po. Ako naman po ay hindi nangangako ng anuman tulong. Ang maitutulong ko lang po ay una sa lahat, ipanalangin kayo, interviewin. At kapag may nahipo si Lord na puso na tumulong sa inyo ay mas maganda. Ano, na isa nga sa inyo pong nais ay mapacheck up ang inyong anak. Ano, Saka po magkaroon ng lambat at saka ng bangkang. oo, parang kabuhayan. Kakabuhayan po ng asawa. Pray natin yan. Kasi si Kuya, napapagod na rin daw si Kuya eh. Yun nga po pati yung gusto niya, kahilingan niya yung lambat at saka yung motor na bangkat. Sira na po kasi yung bangka na. Sige, pray natin. Kumbaga, hindi naman po ako nangangako, ano Kuya, no? O sige, mag-pray muna tayo. Panginoon, maraming salamat. Dalangin ko po na ikaw po magpala kay Kuya Danilo sa kanyang may bahay at mga anak. Palakasan, kalusugan ay amin dalangin. Kagalingan ng mga anak niya na may sakit na epilepsy. Maging ang kanyang may bahay, Panginoon. Pagpalain mo po ang kanilang mga buhay. Sa ngalan ni Jesus, Amen and Amen. Sandali lang po. Sandali lang po, Kuya. Kaya kami eh, kagabi Po. Sandali lang po. Gulat nga po. Kuya, may dala akong bigas para sa inyo. Maraming Makakatulong din sa inyo. po. Yan. Laking tulong po ito sa amin. Galing kay Tita Inday PB po yung galing. Maraming po salamat. At si Tita Inday PB po ay isa sa mga tumutulong din na ayan, kahit na nagbibigay ng bigas, nakatulong. Maraming salamat po. Kumbaga kahit 5 kilo ay makatulong din sa inyo po. Laking tulong po naman eh. Hindi po pag 5 kilo eh, isang linggo rin namin kain. Yan, salamat kay Tita Inday PB na nagbibigay po ng ano, ng bigas. Ano po. Yan Kuya, basta Salamat. pray lang tayo ano. At wala namang imposible kay Lord ano. Oo, yun nga po talaga Diyos na po ang gabay natin eh. Kaya wag lang tayong mawala ng ano ng pag-asa, panalangin tayo na may gamitin ang Lord ano. Panalangin. Kaya sabi ko maliwanag pa naman ay mapasyalan ko kahit makumusta. Ano po, tuloy na po ako Kuya. Hanggang sa muli po at salamat at magandang gabi po sa inyo. Yan. Salamat po. Loobin po ni Lord. Mag-pray tayo na may hipuin si Lord para sa mga kahilingan po ninyo. Ano po? Ayan. Salamat po. God bless po ha. Tuloy na rin po ako, tatay. Kapwa sa sarili niyang paraan.